Noong Sunday night po, gusto ko lang ipabatid sa bawat isa sa atin. Meron po kaming tatlong bisita. Tatlong bisita lang yung nandito po last Sunday night. At nakakatuwa po na habang lumilipas yung gabi, dumadami po na dumadami yung tao. At alam niyo po, sa tulong po ng biyaya ng Diyos, siguro hindi naman kayo babalik kung hindi po kayo nag-enjoy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen! Lagi po namin sinasaalang-alang yung mga nakikinig, especially kapag bata po yung nakikinig, hindi mo alam kung paano mo sila uutuin ba. Kumbaga, paano mo sila bibigyan ng pinakamababaw na explanation para maintindihan nila yung salita ng Diyos. Sabi ko nga, minsan nag-post ako nag-my day ako, mahirap daw intindihin ang Bible. Boring daw ang Biblia. Tapos nilagay ko sa baba, di ka sure. Hindi ka sure na boring ang Bible. Bakit? Kaya lang hindi natin na-appreciate yung pag-aaral ng Bible kasi wala na ito nagtuturo sa atin. Pero kapag nakita natin kung gaano pala kaganda yung mga story sa Bible, paano ginawa ng Diyos, doon natin ma-appreciate, ay, ang ganda pala ng Bible. Kaya po, dun sa Bible study namin sa San Jose del Monte, Bulacan, ang mga nakikinig po doon, mga bata din, 13 years old, 14, 11, sila yung mga gustong nakikinig, tapos magchat-chat pa yun. Kaya Moses, paano ba mag-pray? Sabi ko, sobrang interested ng mga tao. So ngayong gabi, kagaya po ng mga pinag-aralan natin sa mga nakalipas, siguro po, marami na tayong natutunan. At I know, we can say na gusto pa po nating matuto. Tama? Gusto pa nating malaman yung mga bagay na gusto ng Diyos ipaalam sa atin. Gusto ko rin pong ipagpauna, hindi po namin alam lahat sa Bible. Ang sinishare po namin sa inyo, yung mga na-experience na po namin. Yung mga natutunan namin, mga tinuro din po sa amin, ng mga pastor namin sa church, at nakita rin namin, ang Diyos pala, kahit pala anong mangyari sa buhay mo, Kuya, kahit pala anong mangyari sa buhay mo, kay Arthur, kahit kailan pala, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Amen. Kahit anong mangyari, sumadsad ka, mawasak ka, lumagapak ka, bumagsak ka ng ilang beses, ang Diyos pala, laging nasa tabi mo. Madalas, kagaya po nung lesson na pinag-aralan natin noong mga nakaraan, tayo po yung lumalayo sa Diyos. Kaya po ang Diyos, sobrang saya kapag ang tao bumabalik. Amen? Amen. Sobrang saya ng langit kapag ang tao po ay bumabalik sa ating Panginoon. Kaya po ngayong gabi, hindi na po masyadong mag-intro. Yung mga Bible foundation, mga Bible stories, mga biblical characters na pinag-aaralan po natin, makaka-relate po tayo hanggang sa dulo. Yung mga bagay na hindi natin alam, di ba, na-share ko po, sa buhay, meron pong blind spot. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero ang Diyos po, lahat kontrolado niya. Na-share ko minsan, kahit yung tubig, pag dumakot siya ng tubig, alam niya kung anong sukat ng tubig na dinakot niya. Mga 350 ml to, ganun po yung Diyos natin. So lahat ng bagay, kontrolado po na, meron pala. Kontrolado po ng ating Panginoon. Yung sinabi po ng mga nakaraan, meron po nahati po sa 3 dimension yung time. Meron past, hindi na natin kayang baguhin. Meron present, na yung present, pwede tayong mamili. Kanina binanggit ko ni Brother Joven, pag uwi nyo, mamimiss nyo yung mga gabi-gabing pag-aaral. At pag uwi nyo din po, mga kaibigan, sa mga bisita po namin, at sa bawat isa po sa ating lahat, araw-araw namimili po tayo between right and wrong. Between good and evil. At yun po ay nagaganap saan? Sa present. Yun po yung kaya natin gawin, mamili ng tama
o mali? At yung pag-uusapan po natin ngayong gabi is about future. Ano ang totoong magaganap sa future? Marami na po tayong mga point of view. Sinare sa atin na after ng 6,000 years, yung pang 7,000 years, merong tinatawag na millennium. Alright? Merong tinatawag na millennium, which is 1,000 years vacation sa langit. Nakaranas na po. Gaano po kahaba yung bakasyon na gusto niyo sa buhay? 3 days live, 1 week na live. Yung binabanggit po ng future, meron po tayong naghihintay sa atin na 1,000 years vacation sa langit. Ngayon, dahil ito na po yung pinag-usapan natin, sa ating lahat, nakaranas na po ba tayo ng panganib? Danger, alam niyo po ngayon, kabilaan ng panganib. Yung mga nagdadrive ng kotse, hindi nila alam, sa likod nila merong trailer na nasiraan ng preno, nasagasaan sila lahat. Nagkalat yung utak sa kalsada, yung nangyari po dito sa may Constitutional Road, sa Batasan sa baba. Ilang beses po merong mga tao na namatay sa ganitong mga klase ng panganib. Pero yung danger pala, hindi ka pala nasa panganib or hindi ka ligtas dahil walang danger. Kaya ka nililigtas ng Diyos kahit na may panganib, ligtas ka pa rin kasi kasama mo siya. Amen? Andyan lang yung panganib, pero dahil kasama mo ang Diyos, ligtas ka kahit may danger. At sa mundo po natin, especially sa Pilipinas, nagkaroon po ng maraming road rage, nagkaroon po ng maraming sakit ng ulo ang mga traffic enforcer. Alam niyo po kung ano, excuse me lang po kung meron kayong e-bike ha. Yung may mga e-bike, alam niyo ba sakit ng ulo to ng mga MMDA at saka ng LTO? Kasi yung e-bike, wala silang rules. Pwede ka mag-drive kahit walang lisensya. Tama? Pwede ka mag-drive kahit walang helmet. Pwede ka mag-drive sa gitna ng Commonwealth. Di ba? Pero ngayon bawal. Actually, hindi pa rin siguro nila malaman kung ano gagawin nilang rules sa e-bike. Pero sa kabila ng to, sa kabila ng mga panganib, marami pa rin po ang may e-bike. Marami pa rin gustong mag-drive ng e-bike. Kahit na merong, minsan, lumalakas na yung loob natin kasi hindi natin nakikita yung panganib. Especially yung mga anak natin. Tayo, di ba, kasabihan ng mga magulang, anak, papunta ka pa lang. Dati hindi ko maintindihan. Yung sinasabi ng magulang, alam pala talaga nila. Meron pala talagang foresight yung mga magulang, mapapahama ka pag ginawa mo to. Ngayon, ganun na yung sinasabi ko sa anak ko. So, kung meron danger, may mga tao naman na unaware. Na naglalakad sila, hindi nila alam, meron palang panganib. Naglalakad sila, hindi nila alam may butas pala. Tapos, dumagdag pa yung cellphone, ML, di ba? Kaya tuloy, lalo tayong napapahamak. Pero kakaiba, merong tao. Yung isa may panganib, yung isa unaware siya na merong danger. Ito naman, ano sa tingin nyo, pinipicture out nitong larawan na to? Ano palagay nyo? Minsan, tayong mga tao, alam na natin na mapapahamak tayo. Pero tinutuloy pa rin natin. Di ba? Alam na natin, meron mapahamakan. Hindi, okay yan, kaya ko yan. Hindi, pwede, tutuloy pa rin ako. Kahit na alam mo na mapapahamak ka, dire-diretso ka pa rin dun sa lakad na ginagawa mo. Ngayon, mga kapatid, kung alam mo na mapapahamak ka, tutuloy ka pa ba? Kung meron namang ibang daan, hindi ba magdi-detour ka para hindi ka mapahamak? So dito, sa lesson po na ito, na gusto ko pong i-share sa bawat sa atin, ang Diyos po ang tagapag-ingat natin lahat. At pinapauna niya sa atin na merong kapahamakan. May mga bagay na tinitignan natin, sabi ni King Solomon,
There is a way that seemeth right to a man, but the end thereof is death, destruction. Merong daan na tila matuwid sa tao, pero yung dulo pala nun, kapahamakan. Ito po yung kalagayan natin. Para mas maintindihan niyo po ako, may mga tao na kahit na alam nila na mali yung ginagawa nila, tinutuloy pa rin nila. Siguro mga 10-15 years ago, mahilig po kami tumakbo sa fun run. Ngayon po din kami tumakbo kaya lumalaki po yung insan namin. Mahilig kami tumakbo, almost every week tumatakbo kami sa Run Rio, sa Adidas, sa Nike, sa Fit Run. Tapos isang araw, niyaya ko yung kapatid ko, tumakbo kami. Tumakbo kami ng 10 kilometers, tapos siya 5 kilometers lang. Siguro mga 10 kilometers sa tansa mo, bago mag isang oras, nakabalik na ako sa finish line. Nakabalik na kami sa finish line, ang kapatid ko, wala pa rin. Mas malayo yung tinakbo ko, siya 5 kilometers lang. Sabi ko, mas mabilis yung tumakbo sa akin kasi mas bata sa akin eh. Anong oras na? Wala. Tinanong ko yung wife ko, wala pa yung kapatid ko, nasa na kaya yun? Tapos maya-maya, kung nag-uusap kami, yung kapatid ko, yung niya, papalapit. Sabi ko sa kanya, saan ka galing? Bakit nauna pa kami sa'yo? 10 kilometers sinako namin, ikaw 5 lang, nauna pa kami. Ha? Hindi ko lang, kuya. Naligaw ata ako eh. Ha? Paano mo nalaman naligaw? Nakita ko kasi mga tumatakbo, 21 kilometers ata, tinakbo nila, sinundan ko na lang. Paano nangyari? Alam mo na mali yung tinatakbo mo. Pero, tinuloy mo pa rin. So ito yung example na may mga tao na alam nilang mali, pero ginagawa pa rin nila yung bagay na nakasanayan nila. Alright? Kung babalikan natin, si Pablo di niya maintindihan. Yung bagay na ayaw niyang gawin, yun yung ginagawa niya. Yung gusto niya, hindi niya magawa. Ngayong gabi, ang sabi po dito sa lesson nito, knowing more fully both his own weakness and Christ's power, he was ready to trust and obey in his strength. He could follow his master. So, na-share ko po nung last Wednesday night. Makipag-bargain tayo sa Diyos. Hindi mo kaya? Actually, hindi mo talaga kaya mag-isa. Diba? Kaya nga ito sabi ni Pablo, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ang kailangan lang natin, mag-decide ka lang. Mag-desisyon ka lang ngayon. Mag-desisyon ka lang, Lord, susunod ako sa iyo. Yun lang. And God will do the rest. Gawin mo lang yung bahagi mo para sa Panginoon. Tutulungan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. So dahil dyan, yung lesson po natin ngayong gabi, lalapasan ko na po yan. Sabi ng Hebrews 9 verse 23, dahil hindi kaya ng tao na iligtas yung sarili niya, it was therefore necessary that the patterns of things in heavens should be purified with this. May mga bagay po sa lupa na ginagawa natin, hindi ba nyo alam ang pattern na sa langit? Yung mga ginagawa po sa sanlibutan, yung iba po hindi lahat. Yung iba dito, kinopya lang natin sa langit, especially sa church. So ang sabi pa in verse 24, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Meron kailangan isakripisyo. Yun yung pinag-aralan natin Wednesday at saka kagabi na sinare po sa atin ni Brother Joven. Yung Diyos, nagplano siya ng isang plano ng kaligtasan. Bakit? Kasi po ito po yung mangyayari. Handa na po kayo. Itutuloy ko na po yung lesson natin ngayong gabi. Meron pong mangyayari sa earth. After 6,000 years, meron kasunod na mangyayari bago bumaba yung after ng 1,000 years na application sa langit. Ito po yung sabi niya. For Christ is not entered into the holy places made with hands. Yung Panginoon natin, sabi dito, yung kalagayan niya ngayon, na tuwing hihingi po tayo ng tawad sa Diyos, si Jesus yung ating po tagapamagitan. Kaya po, excuse me lang po sa mga bisita namin, hindi po kayo dapat nangungumpisal sa tao. Kasi tao din siya. Si Jesus lang po yung high priest na kumakatawan at
higing tagapamagitan sa atin pong mga kasalanan. At siya po yung humaharap sa Father para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So ganito yun, para mas simple. Every time na mag-pray tayo, anong dulo ng prayer natin? In Jesus' name. Kasi prayer will become vain. Sabi po ng Bible, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me, except by me. So yung prayer po natin, magiging walang kabuluhan kung wala po yung pangalan ni Jesus. Kaya po yung end, lagi ng prayer, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. So siya po yung ating tagapamagitan. Which are the figures of the truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Pero, si Jesus pala, hindi rin habang panahon mamamagitan sa atin at sa Ama. Time will come, matatapos po yung yugto ng pagiging tagapamagitan ni Jesus. Alright. Yung lesson po natin is about the judgment. Meron po 3 phases of the judgment. Merong investigative, merong sentencing, at executive judgment. So para mas makaintindihan po tayo, tignan po, parang may nalampasan ako. Wala na. Okay. Ayan po. Yung judgment po na ito, yung investigative, sentencing, at saka executive, explain ko po. Bago yun, yung phases of the judgment, before, pinag-aralan po natin kanina, dumating kagabi, si Jesus po in-offer. Tama, bumaba yung Panginoon natin. Before dumating si Jesus, yun pong investigative judgment. Tapos, sa pagdating niya, sa second coming, yung pag-aaralan po natin bukas, meron pong tinatawag na executive sentencing, and then yung after, yun po yung tinatawag na executive judgment. Hindi pwedeng basta humatol yung Diyos na walang investigasyon. So para mas magkaintindihan po tayo, yung lesson po natin ngayong gabi, huwag niyo po kalimutan, the investigative judgment. Tanong, yung judgment po ba para sa inyo, positive o negative? Marami pong hindi nag-aaral, nagbubuklat ng aklat ng Revelation, ng Apocalypse kasi nakakatakot daw. Tumutukoy daw ito tungkol sa judgment. Sa Bible po, pag pinag-aralan natin, kung titignan natin yung ibang point of view ng Bible regarding po sa judgment, good news siya. Bakit? Kasi matatapos na lahat ng paghihirap natin sa mundo. At ipapakita dito ng Diyos kung gaano siya kamatuwid at kabanal kung paano siya humatol. Alright, isa-isayin ko po. Meron pong mga misconception sa judgment. Di ba ngayon? Minsan, or di pala minsan, madalas, nakarinig na ba kayo ng fake news? Paano nyo malalaman na fake news? Depende kung sino nagbalita sa mga social media. At paano nyo naman malalaman kung fact, kung totoo, kung legit yung balita? Sa Bible po, pinapaliwanag dito na yung misconception sa judgment, ito po ang sabi ng Hebrews 9 verse 27. As it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Lahat po tayo, nung hindi pa dumadating si Jesus, bound po tayo na mamatay. Pero nung dumating po si Jesus, nagkaroon po tayo ng hope. Pero, sabi po dito, maraming tao ang naniniwala. Kaya po maraming nagpapakamatay ng mga tao. Kasi iniisip sila, at marami rin mga magulang sinasabi na, buti pa, mamatay na lang ako para matapos yung paghihirap na to. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko po sa pag-aaral ng Bible, kahit wala biro,
hindi mo pala pwedeng sabihin yung mamatay. Pexman, mamatay man ako, hindi pala dapat. Bakit? Hindi naman sa'yo yung buhay mo. Kasi, after na mamatay tayo, ano yung lesson natin ng mga nakaraan? Di ba merong pagkabuhay na magulit? Magkakaroon ng life after death. So yung judgment, kahit na mamatay ka, mga kapatid, kahit na mamatay tayo ngayon, babangon tayo. Pag sinabi ni Jesus, tapos hahatulan tayo, kada isa. Bawat isang tao po ay, yung misconception ko, pag namatay yung tao, wala na, parang libro na binuksan, sinara, tapos na. Akala natin ganun. Pero sa Bible pala, hindi po ganun. Kahit na mamatay ka ngayon, meron pong judgment na mangyayari. Hindi po natatapos ang lahat ng bagay kapag namatay na ang tao. So dito, what are the characteristics of the Jewish judicial system? Para mas maintindihan niyo po ako. By the way, lahat po actually makakarinig po kayo ngayon. Kasi di ba, sakto pala yung topic na to, Brother Joven. Di ba, si Digong, nasan si Digong ngayon? Para maintindihan niyo ako. Nasan si Digong? Dinala siya sa? Bakit daw? Kasi yung judicial system daw dito, hindi siya kayang hatulan. Kaya kailangan siyang dalhin sa International Criminal Court. Kasi nagkasala daw siya human rights. So kailangan niyang dalhin sa iba pang klase ng judicial system. Are we aware na yung judicial system po na gumagana sa mundo? Hindi po lahat pero yung foundation po ng judicial system ng buong mundo galing ito sa langit. At ginawa po ito ng mga Israel, ng mga Jews. Meron sila yung Jewish, meron silang napakagandang judicial system. So para mas magkaintindihan po tayo, ang ginawa po ng Panginoon, inutusan na si Moses nung time niya sa Exodus, kung paano pamumunuan yung mga dami ng tao. So para mas maintindihan niyo po, ang ginawa po ng Panginoon, inutusan siya. Ang sabi po ng Deuteronomy 16 verse 18, sorry po, kailangan ko pong magbasa ng mga talata sa Bible para po magkaintindihan tayo. Most especially sa Old Testament po. So ang sabi dito, and they shall judge the people with, ano ang sabi? With, mga kapatid, judgmental ba kayo? Ha? Judgmental ba kayo? Meron mga ganitong nagkalat na mga reels sa social media. Yung may dala-dala siyang aso, tapos nalaglag yung kinakain ng chocolate. Nung nalaglag yung kinakain ng chocolate, tinampot niya ng tissue, tapos pinagpag niya. Ang nakita lang ng tao, nung hawak niya na yung chocolate na tinampot na, nakakainin na. Ano iniisip ng tao sa kanya? Kumakain siya ng poop ng aso na. Kaya kung kayo tinatanong, judgmental ba kayo? Pag may nakita kayong kapitbahay na ganito, ay, yung pala yung trabaho na, madaling araw, uuwi. Yun pala, call center. Ay, may naghatid. Nakakotse, yung pala, nag-grab lang, nag-intay. Diba? Judgmental ba kayo? Kasi ito pong sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 16 verse 18, sabi ng Moses, dapat hatulan ng tao ng matuwid na paghatol. Paano yun? Paano ka hahatol na matuwid? Ang ginawa po, and the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them. Ganito po yun. Para mas maintindihan nyo, sa gobyerno po natin, meron tayong judicial system dito sa Pilipinas. Una, doon lang tayo muna sa maliit. Naranasan nyo na po ba mapabarangay? Na-experience nyo na po ba ipatawag kayo ng barangay kasi meron kayong reklamo? Mga kapatid, pagdating nyo po sa barangay, anong meron? Akala ko dati, pag umarap ka sa barangay, haharapin ka ni Jojo Abad sa batasan.
Sino bang barangay captain ng Commonwealth? Akala ko dati ganun. Pag umarap ka, may nagreklamo sa'yo, harap sa'yo yung captain. Hindi pala. Ano pong meron sa barangay? Sino harap sa inyo? Ano po? Meron pong tinatawag na lupon. Tama? Ang tawag ko sa kanya, lupon taga-pamayapa. Tapos naintindihan ko rin, yun palang lupon taga-pamayapa. Hindi na pala isa. Ang dami palang lupon. Bakit? Madami nagre-reklamo eh. Diba? Madami nagre-reklamo. Kaya kung marami nagre-reklamo, kailangan marami rin yung harap. Kaya lang, yung judgment po na binigay ng Diyos, huwag niyo pong kakalimutan. Anong klaseng judgment gusto ng Panginoon ipagawa kay Moses para hatulan ng tao? Isang matuwid na paghatol. Just judgment. Alright. Ang sabi pa dito, and bring them unto the tabernacle of the congregation that they may stand there with thee. Kasi, ganito yung ginawa ni Moses dati. Lahat po ng sumbong sa kanya pumupunta, ang dami ng Israelita. Milyon-milyon sila. Pero mo, Moses, pupuntahin sa Moses, yung kapitbahay ko. Kinaago yung sinampay ko. Yung mamaya, di pa tapos yung nagsusumbong. Meron na namang magsusumbong ulit. Moses, yung kapitbahay ko, kinuha yung ulam ko. So, ang dami yung nagsusumbong sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, gawin ganito, gawin mo. Kumuha ka ng mga elders ng mga people, sila yung gawin mo judge. Sila yung gawin mong tagahatol sa mga tig-100, tig-200, tig-500, at sa mga tig-1,000. Sabi niya. So, kagaya nito, yung sitwasyon po natin, yung judicial system po sa Pilipinas, ginaya lang din po natin ito sa iba. So, most probably siguro, karamihan po ng mga judicial system natin, ginagaya lang natin sa Amerika. Yung iba, karamihan. Kasi gaya lang naman tayo eh. Kasi huwag niyo po kalimutan, once sinakop po tayo ng Americans. So kaya marami tayo naman na nagaling sa kanila. Kasama na po doon yung judicial system. Alright. Sa Bible po, yung Roman governor, sino yung Roman governor? Si Pontius Pilate, si Poncio Pilato, was ultimately both judge and jury in the trial. It was Pontius Pilate who handed down the most disgraceful judgment in the history, one unparalleled in the history of justice. So, yung judicial system na pinagawa po kay Moses, gumana po ito. At marami pong na-solve na kaso. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga case closed at meron din case unclosed. So, naalala ko before, hindi ko alam kung makaka-relate pa yung iba. Alam niyo yung ozone disco? Yes. Naalala niyo yung ozone disco? 90s yun. Ano ba nangyari sa ozone disco? Nasunog. Ano pong naging controversial na fault ng may-ari ng building ng ozone disco? Yung pintuan niya, papasok. Yan po yung pinakang naging controversial. Dapat daw, lahat ng pintuan, teka lang, yung pintuan natin. Dapat daw, lahat ng pintuan ng establishment, kailangan palabas. Based po yun sa Bureau of Fire Protection. Ngayon, yung pintuan po ng ozone disco, papasok. Kaya po, nung nagkaroon ng stampede, nagkaroon ng sunog sa loob, lahat po karamihan doon namatay. Anong point? Ba't po kinukwento? Nagtagal na yan. Yung iba hindi na makarelate. Alam niyo po, nung nag-grab ako, nadaanan ko mismo yung building ng ozone disco, sarado. Kaya yan, nakalagay, sarado. Yung merong caution na kulay dilaw na tape. Tapos, later on, hindi ba kung bago pa mag-pandemic, biglang nabalita sa TV. Di ba matandaan kung sa ABS pa o sa GMA ko napanood? Nabalita na alam nyo, pagkatapos ng mahabang panahon na, dekada binilang, after decades, nahatulan yung may-ari ng ozone disco na kulong. Ano connection nun sa lesson na pinag-aaralan natin ngayon?
kahit pala yung kasalanan mo, matagal mo nang nagawa. Halimbawa, huwag naman ano po, ba may kaso kayo na pumatay kayo, murder case no. Ngayon, ang ginawa nyo, nagtago kayo. Makakapagtago kaya kayo. Siguro pag karmentahan nyo kayo, sama kayo sa NPA, yun, di kayo makikita. Pero alam niyo po ngayon, sa judicial system ng Pilipinas, meron na po hindi makita ngayon. Hindi nila makita kung saan nagtago. Pero, meron po tayong tinatawag na e-warrant. Madalas po kasi kami sa jail, kaya po naintindihan ko yung mga ganito, yung mga naging tropa naman ng mga pulis. Tapos, yung e-warrant, magagaling po ito sa NBI, babagsak ito sa PNP, sa Philippine National Police. Tapos yung Philippine National Police, magsasend sila ng e-warrant electronic. So, lahat, buong Pilipinas, makakakita ng warrant na yun. Ano nakalagay sa warrant? Ano po nakalagay sa warrant? Anong pangalan mo? Pagkahanap pa ng pangalan. Ako na lang. Ikaw ba si Moses Olase? Para kayo nanonood ng pelikula, di ba? Babasahan ka. Ikaw ba si Moses Olase? O ikaw ay nahatulan sa salang pagpatay. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang magsawalang ibo. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin para sa iyo or laban sa iyo. Pwede kang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahan, bibigyan ka ng libreng abogado ng gobyerno. Di ba yun yung laman ng warrant? So dito, sa lesson na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, ang Diyos pala, hindi basta-basta humahatol. And tayo rin, hindi po tayo judge, huwag po tayo hahatol. Sabi dito, si Poncio Pilato, ano siya? Governor siya. Saan na ba? Roman governor siya. At the same time, judge din siya at jury. Sa trial ni sino? Si Jesus. Si Jesus yung nasasaktan, ang tanging mag-decide ng kaso ni Jesus, si Poncio Pilato. Sabi dito, it was Pontius Pilate who handed down the most disgraceful judgment. Bakit? Ano ba ginawa ni Poncio Pilato? When the chief priest, therefore, and officers saw him, nung nakita siya, they cried out saying, "Crucify him! Crucify him!" Anong request ng mga tao kay Pilate na gagawin dapat kay Jesus? Mamaya po, isa-isahin ko yung mga bagay na ginawa nilang mali para lang hatulan si Christ. Sabi dito, nagsigawan yung mga tao, ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Kausap nila si Pilato. And Pilate said unto them, "Take ye him and crucify him for," ano sabi niya? Sige, ipako niyo siya. Kunin niyo siya, ipako niyo siya sapagkat wala akong nakikita kasalanan niya. Kung kayo si Pilato, tahatulan niyo ba yung tao na wala kayong nakita kasalanan? Mga kapatid, sabi niyo, hindi. Wala ka pang nakikita kasalanan, mahatulad na eh. So dito, yung ginawa po ni Pilate, sabi sa John chapter 19 verse 6, the most disgraceful. Humatol siya ng isang nagkasala, ng isang akusado na napagbintangan na wala naman talagang kasalanan. And para mas maintindihan yung mga kapatid, sa kulungan po, marami talagang nahatulan na walang kasalanan. Tingnan nyo ha, tumalaw kami sa presinto 6, meron pong nakulong doon na lalaki. Nakulong siya. Ano yung tsura ng lalaki? Pipe! Pipe lalaki! Sabi ko, paano ito nakulong? Anong kaso nito? Ano yung kaso? Robbery! Paano ito nag-declare? Oh no! Ganoon paano siya nag-declare? May kaso siya, robbery, nakulong siya. Kawawa. Meron po talagang mga nakukulong na walang kasalanan. Nangyari po yun sa Panginoon natin. At sino may hawak ng kaso niya? Sino yung judge and jury nung time na yun? Walang iba kundi si Poncio Pilato. Alright. Many individuals have been falsely convicted of a crime in many instances.
the trial has been ashamed and the outcome predetermined. Pag naiano na yung mallet, wala ka nang magawa eh. Di ba? Pag nahapulan ka na, wala na. Sabi ng judge, good luck. It's a long journey. Kasi po, alam niyo po yung life imprisonment. Meron pong mga nahapulan ng life imprisonment. Para makarelate kayo. Kilala niyo si Denise Cornero? Saka yung kasama niyang, sino yun? Yung lalaki, basta yun yun. Anong kaso nila? Extortion. Daming ginasa sa kanila. Anong hatol sa kanila? Life imprisonment. Kidnap for ransom eh. Life imprisonment sila. Alam mo kaya kung mahaba yung life imprisonment? Alam mo, 42 ako ngayon, nakulong ako. Ang kaso ko, life imprisonment ang hatol. Kung 42 ako ngayon, makukulong ako ng minimum of 20 years to 40 years. Yun po yung tinatawag na life imprisonment. Ang tawag nila sa ibang tawag sa law, reclusion perpetua. Biro mo kung 40 years old ako ngayon, makukulong ako ng 20 years, minimum. Eh di senior citizen na ako, paglaya ko. Eh kung malas-malas ka pa, abutin ka ng maximum 40 years, doon ka na mamamatay sa loob ng kulungan. Kaya po hindi biro ang gumawa ng krimen, mga kapatid. Kaya lahat po iisipin natin. Dito, kapag yung tao na hatulan may kasalanan man siya o wala, haharapin niya yung kasalanan na yun, ginawa naman o hindi. Sino may kasalanan? Kapag nagkamali yung judge. Kaya po, importante, pinili ng Diyos kay Moses. Hahatulan mo sila ng isang matuwid na paghatol. But nowhere in history has a judge condemned a prisoner. Totally. Wala pong nangyari sa history ng mundo na totally wala talagang kasalanan pero nahatulan. Sino lang gumawa nito? Si Poncio Pilato lang po ang gumawa. This unique basis for the sentence of execution against Christ belongs to sino lang daw? Alam niyo yun, parang pinagpasa-pasahan ang kaso ni Jesus. Si Herod, galing kay Herod eh. Pinasan na kay Pontius Pilate. Sabi na, ikaw mag-desisyon yan. Sa'yo mo ibibigay yan. Yun yung ginawa ni Herod. Kaya si Pontius Pilato po yung last na nag-decide sa kaso ni Jesus. Not only did Pilate declare Christ to be innocent, di ba sinabi na wala akong nakikita kasalanan ng tao nito. Matuwid siya. Pero, and offered this fact that as the only basis upon which he sentenced Christ to the crucifixion. So, dahil wala siyang makitang kasalanan, pero hindi siya pwedeng magdesisyon ng sarili niya. At, isa po sa nakita ko sa story na to, si Pilate po, nagkaroon sila ng pagkakaibigan ni Herod. So para yung pagkakaibigan nila nagkaroon po ng lahat. Para makabawi siya kay Herod, ginrant niya yung request ni Herod. Pero meron po kung isa pang mas malalim na reason. Hindi talaga pwedeng hindi niya hatulan si Jesus kasi siya naman yung malalagay sa alanganin. Mas marami po ang magiging casualties kung hindi niya hatulan si Jesus. Hindi ko na ikukwento yung storya. But he had judged Christ as innocent at two previous points in the trial. Ano yun? Pilate said unto him, what is true? Alam niyo po, nung humarap si Jesus kay Pilate, sabi niya, anong totoo? Pwede kitang palayain, sabihin mo lang sa akin. Hindi maintindihan ni Poncio Pilato na yung kaharap niya, sabi ng John 14:6, I am the way, the truth. Hindi niya naintindihan na yung kaharap niya, siya yung truth. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Messiah. And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault at all. Imagine, hahatulan mo yung isang akusado na wala naman talagang basihan ng kaso na ibinigay sa kanya. Pero hinatulan mo siya
ng isang crucifixion. Mabigat na hatol ang pinato po sa ating Panginoon. Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you that ye may know that I find no fault in him. Tutuloy ko na po. Then Jesus came forth wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said unto them, Behold the man. Behold the man, sabi ni Pilate. Alam niyo, yung nakaharap si Jesus kay Pilate, tinignan niya si Jesus mula ulo hanggang paa. Alam niyo nasa isip ni Pilate? Sabi niya, nung humarap si Jesus sa kanya, full of dignity. Kasi alam niyo, wala siyang kasalanan eh. Alam niyo yung isip ni Pilate, sabi niya, parang haring talaga ng karat ko. Nakita niya yung pagiging king ni Jesus kasi alam niya talaga na walang kasalanan si Jesus. Kaya nung humarap sa kanya with purple robe, sabi ni Pilato, I find, behold the man, sabi niya, wala akong nakita kasalanan sa kanya. Parang hari talaga itong karat ko. Kaya lang, nilabanan ni Pilate yung konting conviction sa puso niya. Kasi bakit? Iningatan na rin yung sarili niya. Kasi kung hindi niya halunan si Jesus, mas marami pong mangyayari na hindi niya aasahan. So, what evil had he done? Ano ba ginawa mo? Mga kapatid, ano ang kinaso ng Roman Empire? By the way, yung time po na ito, nasa ilalim po sila ng Roman Empire, yung mga Hudyo. Yung Roman Empire, meron silang government, tapos yun sila po yung religious entity. So yung Roman Empire, kasama po yung Jews, yung mga leaders, yung mga Sanhedrin, yung mga high priest, sila po yung nag-connivan, sila yung nag-meeting para idiin si Jesus sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Sabi ni Pilate, ano ginawa mo? Mali. Alright. To this question, the Jews could offer no valid response. Meron pa sa inyo na mainitin? Kapag merong bagong gamit yung kapitbahay mo, nainggit ka ba? Kapag merong bagong gamit yung kaibigan mo, nainggit ka ba? Kapag merong bagong iPhone na lumabas, bumili yung ibang kakilala mo, nainggit ka ba? Alam niyo po, nung tinitignan na, ina-analyze na ni Pilate, bakit pinahinakulan si Jesus? Wala naman pala siyang kasalanan. Tinanong niya, Pilate well knew the precise reason the Jewish ecclesiastical leadership desired to have Christ put to death. Alam niyo bakit lang gusto nilang papatay si Jesus? Kaya lahat ng paraan ginawa nila para patayin si Jesus. Anong sabi niya? For he knew, sabi ng Matthew 27 verse 18, ano daw? For he knew that for envy. Gaya ng mga nakaraang gabi, wala pong ibang taong nabuhay sa mundo na sobrang sumikat. Magbigay kayo ng sobrang sikat na celebrity ngayon. Nagulat ako. Isa sa pinakasikat pala na babae dito sa Pilipinas, si Marian Rivera. Sobrang daming followers. Sila Ann Curtis. Pero hindi yun, yung buong mundo, sikat na sikat. Magbigay kayo. Si Jesus, mas sikat pa siya doon. Kaya na, kung babalikan niyo yung story ni John Lennon, yung The Beatles, Arthur, si John Lennon, sobrang sikat ng The Beatles, 1960s. Sikat na sikat. Sa sobrang sikat niya, nag-declare sa sabi niya, we are more popular than Jesus Christ. Mas sikat pa daw sila kay Jesus. Ano nangyari kay John Lennon? Kung alam niyo yung history niya. Merong isang avid fan siya na sobrang idolong-idolo siya. Nag-travel pa ng malayong biyahe. Bumiyahe pa ng aeroplano para lang makita siya sa concert. Tapos, pagkatapos ng concert nila, inabangan siya sa labas ng pintuan ng concert hall. Pagkabas, gusto siyang mamayan. Tapos si John Lennon, hindi pinansin. Nag-travel pa siya ng malayo, galing pa sa ibang bansa para lang makita si John Lennon. Tapos, nung hindi niya pinansin, anong ginawa sa kanya?
binarin niya, patay. Patay si John Lennon. Mas sikat na daw siya kaysa kay Jesus Christ. Wala pong ibang mas sumikat kaysa kay Jesus. Ba't kaya nandito ngayon? Dahil magaling si Brother Joven magsalita? Dahil meron kayo ng regalo tuwing after ng pagsasalita? Ba't kayo nandito ngayon? Kasi kilala nyo yung pinag-aaralan. Sikat! Amen? Amen. Kaya kayo nandito ngayon, nagtitiis kayo, nagbabiyahe kayo, kahit na meron kayong ginagawa sa bahay, alam nyo, meron patutunguhan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam natin na meron patutunguhan kapag naniwala tayo na binanggit ni Brother Joven ng mga nakaraan, hindi pwedeng sabihin na hindi totoo na meron Jesus na nabuhay. Bakit? Sobrang daming manuscript na magpapatunay, hindi lang Bible, meron pang ibang nagsulat na historian, meron talagang Jesus na pinanganak. At meron talagang Jesus na hinatulan. Ano na yung proof? Pansinin nyo, tuwing mahal na araw. Sa lahat po ng doctrines, sa lahat ng practices ng Roman Catholicism, alam niyo po kung anong pinakatama? Pinakatama na ginagawa ng Catholicism, yung reckoning ng Friday na matay si Jesus, alas 3, Sabado patay siya. Tapos nagkaroon ng, ang tawag nila, linggo ng pagkabuhay. Eksakto po yun. Yun talaga yung reckoning ng day na namatay si Jesus. Kaya hindi po pwedeng hindi natin paniwalaan. So dito, ang reason kung bakit pinatay si Jesus, bakit? Nainggit. Kasi mas sikat pa siya eh. Di ba si John? Yung mga alagad ni John, sabi niya, Panginoon. Sabi nila kay John, si Jesus na kamarang, dami follower. Di ba si John pwede siyang maingit? Kasi mas nauna siya kay Jesus eh. Pero alam niyo, sobrang galing ng pagka-declare ng Bible. Sabi ni John, He must increase, I must decrease. Ganun yung spirit. Ganun yung spirit, mga kapatid. Sabi na, hindi ako nararapat magtali ng sintas ng kanyang panyapak. He must increase, I must decrease. Pero itong mga Sanhedrin, yung mga rulers, yung mga high priest, sa sobrang inggit nila, dahil sikat na sikat si Jesus, pinagplanuhan nila na patayin. Sa kaso na, ito po yung kaso ni Jesus. So the basis of the judgment, meron pong investigative judgment. Si Jesus, ang dami pong nilabag na investigative, na judicial system. Sa Hudyo po, para sa maintindihan natin, yung judicial system po ng Jesus na gumagana. Sabi nila, bakit hindi nila si Digong sa dahig? Meron naman tayong gumagana ng judgment dito, meron naman tayong judicial system. Dapat dito na lang iuwi nila si Tatay Digong. Kaya nagrarally yung iba na mga supporters. Nagrarally gusto iuwi. Dito po, ang ginawa nila, hindi nila pinadala si Jesus sa ibang lugar para hatulan. Ano ginawa nila? Binago nila yung judicial system. Binaluktot nila. Bakit? Di ba, nabanggit ko kanina, sa Pilipinas po, para mas relatable, hindi po kayo pwedeng arrestuhin na walang warrant of arrest. Right yun. Kaya dapat alam din natin yung yung human rights. Dapat kabisado rin natin yun. Kahit na hindi tayo nag-aaral ng law. Bawal kahulihin na walang warrant of arrest. Pangalawa, sa atin, hindi ka rin pwedeng basta-basta, kahit, di ba, yung mga snatcher, yung mga hold-uppers, yung mga nangaagaw, di ba hindi sila makulong kapag walang complainant? Di ba? Kasi judicial system po yun sa Pilipinas. Kahit na caught on the act, naglaslas sila ng bag, nang-upload sila ng wallet, kahit na nahuli na sila ng pulis, ando na sila sa presinto, ano mahanapin ng pulis? Sino complainant nito? Pag lumipas po yung 24 hours na walang complainant, palalayain po yun ng presinto. Yan yung isa sa judicial system ng Pilipinas. Yung Hudyo po, alam niyo ba na bawal silang, nasa judicial system nila, bawal manghuli ng hating gabi.
Anong oras kinuli si Jesus? Ha? Sure ka ba? Alam niyo kung anong oras kinuli si Jesus? Midnight. Bawal yun sa judicial system ng Hudyo. Ano pa? Para makita nila si Jesus, kailangan nilang hanapin, kailangan may magturo sa kanila. Tama? Anong ginawa nila? Kinausap nila sino kinausap nila? Si Judas. Nung kinausap nila si Judas, binayaran nila, anong tawag doon? Bribery. Bawal po yun sa judicial system ng mga Hudyo. Bawal yun. Tapos, ang pinakamasaklap sa lahat, ano pong kaso na ibinato nila kay Jesus? Alam na anong kaso? Blasphemy. Ano yung blasphemy? Sabi nila, tao ka, nagpapatawad ka ng kasalanan, nagpapanggap ka na Diyos. Boy, relatable. Di ba yung topic natin, si Lucifer di nga siya pwedeng maging Diyos eh. Kasi hindi naman siya Diyos. So kaya sabi nila, mahigpit sa sulat nila na hindi ka pwedeng maging Diyos kasi tao ka. So ang kaso ni Jesus, blasphemy. Sa Tagalog, wala yung Tagalog, pamumusong. Yung tao pa, nagpapatawad ka ng kasalanan. Bakit? Kanino ba trabaho yung pagpapatawad ng kasalanan? Sa Diyos lang. Dapat po, yung judgment lang sa judicial system nila, ang judgment lang sa taong nagpapanggap na Diyos, nahatulan. Ang gagawin lang sa kanya, babatuhin lang siya hanggang sa mamatay. Pero anong sinigaw ng mga tao? Anong sinigaw nila? Ipahango siya sa krus. Ipahango siya sa krus. Sabi nila kay Pilate, ipahango sa krus. Sabi nila ganun. Pero hindi yun dapat yung judgment para sa kanya. Dapat lang siya babatuhin na hanggang sa mamatay. Pero yun yung ginawa sa kanya. So dito, pag-aralan natin, paano ba ini-imbis? Paano yun? Imbisagahan talaga ng Diyos? Bawat isa? Talaga ba? Titignan ba talaga ng Diyos lahat? Paano na gagawin yun? Sabi po dito, the righteous and the wicked will still be living upon the earth in their mortal state. Nabubuhay ka, tutulog ka sa gabi, gigising ka sa umaga, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa school, pag-uwi ka ng bahay, habang ginagawa mo yung mga daily chores mo, yung mga duties mo araw-araw, habang ito po ang kalagayan natin, wicked, righteous, matuwid, masama, sabay-sabay po tayo mabubuhay sa mundo. Ano po nangyayari? Men will be planting, nagtatanim, nagtatayo, kumakain, umiinom. Ano daw? All unconscious that the final irrevocable decision has been pronounced in the sanctuary above. Si Jesus po, namamagitan sa inyo at sa aking mga kasalanan. Kasi ganun pa yung pagkakalagayan natin eh. May mga kasalanan pa tayo na hindi pa natin mapagtagumpayan. Or, may mga kasalanan tayo na minsan hindi natin sinasadya na nagagawa natin. So kapag nagkasala tayo, hindi tayo natawad, tama? Si Jesus, haharap siya dun sa Father. Father, patawarin mo si Arthur. Yung dugo ko dumanak para sa kanya. Yun po yung ginagawa ni Jesus sa langit ngayon. Every time na manghihingi ka ng tawad, si Jesus, lagi siyang ready humarap sa Father. Sabi dito, malapit na po ako matapos, konti na lang po ito. Silently, and notice as the midnight fit will come the decisive hour which marks the fixing of every man's destiny. Kaya po, sobrang importante no present. Yung past, iwanan po natin yun. Marami akong nagawang kasalanan eh. Sobrang lala ng kasalanan po. Iwan nyo na po yung mga kapatid. Please lang. Huwag nyo na pong alalahanin yung kasalanan nyo sa nakalipas. Ang importante po, paano tayo humaharap sa Diyos ngayon. Amen? Importante po, paano tayo nagbabalik loob sa Diyos. Paano tayo magde-decide na humarap sa Kanya at sumunod magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. Sabi dito, the final withdrawal of mercies offered to guilty men, tatanggalin. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, habang may mga kasalanan na inaalis. Pag nagtagumpay tayo,
Hindi na po yung aalalahanin ng Diyos. Yung Diyos po natin, ganun. Pag nangingi tayo ng tawad sa Kanya, sabi sa Isaiah, kakalimutan na yung kasalanan na ginawa natin. Parang tila baga hindi ka nagkasala. Justified, yun po ibig sabihin. So, among God's people upon earth, this work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. Hindi ko na po yung dadaanan. Sa Revelation 14 po, nakalagay po doon yung tungkol po sa judgment. Siguro sa mga susunod na panahon, kung may kahit po tayo. So, eto na. Paano ba gagana yung investigative judgment? Narinig ko kagabi kahit wala po rin dito. Nakikinig po ako sa topic ni Brother Jordan para alam ko po kung ano yung sabihin ko ngayon. Dito po, naalala na nagkasala si Eva at si Adan. Meron po mga biblical examples of investigative judgment para patunayan na totoo na ang Diyos po, hindi po siya basta-basta humatol. Kailangan mo nang mag-investigate. Diyos siya eh! Ang low-tech naman ng Diyos, kailangan pa ng investigative judgment. Sabi ng isang mga ngaral, sikat na mga ngaral din siya, pero patay na siya ngayon. Sabi na, yung Diyos na mga nagtuturo ng investigative judgment, both yung Diyos nila, kailangan pa daw investigative judgment. Ito po yung example. Bakit kailangan ng Diyos yung investigative judgment at tayo rin? Tingnan niyo po di nagkasala si Eva at si Adan. Genesis. Nung nagkasala si Eva at si Adan, binanggit ko ni Brother Joven kagabi kung naalala nyo. Nung nagkasala sila, ano ginawa ng mag-asawa? Ano pong ginawa ni Eva at ni Adan nung nagkasala sila? Nung kinain nila yung, ano nga yung kinain nila? Apple. Wala po sinabi sa Bible na apple po yun. Ang binanggit po, bunga ng punong kahoy na makaalam ng mabuti at masama. Wala po binanggit kung ano yun. Hindi ko natin alam kung ano. Basta bunga. Ano ginawa nila? Nagtago sila. Nung magtago sila, yung Diyos, hinanap sila, di ba? Sabi ng Diyos, Eva, Adan, mga anak ko, nasan kayo? Tanong, bakit hinanap sila ng Diyos? Hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Mga kapatid, hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Pangalawa, nung nakita sila ng Diyos, anong tinanong pa? Kinain niyo ba? Tanong, hindi pa ba alam ng Diyos na kinain na nila? Bakit pa siya nagtanong? Bakit pa siya nagtanong? Alam niya naman. Nag-i-imbestiga ang Diyos. Amen? Parang anak, kinuha mo ba yung pera mo sa wallet? Alam mo naman, wala na yung makukuha. Alam mo lang eh. Di ba? Pero kung tinatanong, therefore, gusto mo malaman sa kanya mismo, sabihin niya, na kinuha niya. Alright? Yung Diyos, nag-iimbestiga siya. Ito pa. Kung alam nyo, yung Sodom at Gomorrah, sa Bible po, meron pong story tungkol sa Sodom at Gomorrah. Yung Sodom at Gomorrah, yun po yung city na tinirahan po later on ni Lot. Si Lot po may asawa siya, tapos may family siya. Yung Sodom at Gomorrah, sobrang gulo. Sobrang tindi ng mga kasalanan na ginagawa ng mga tao doon. Para mas may tindihan nyo po, yung Sodom at Gomorrah po, yun po yung pinagmulan ng mga bading. Doon po galing yung mga bading sa Sodom at Gomorrah. Once again, hindi po kami humahatol sa mga bading, sa mga third sex, so LGBT, kung tawagin ngayon. Pero ang Bible po, galit po sa practices na ginagawa po ng homosexuality. Yun po yung masama. Kung meron kayong kaibigan na malapot lang siya para mabayas siya magsalita, pero hindi naman siya nagpa-practice, huwag niyo siya ulan. O kahit nagpa-practice siya, hindi rin tayo dapat tumatol. Pero ang Bible po nagsasabi na masama po yun. Yung Sodom at Gomorrah, pinamugaran po yun ng mga ganong klase ng mga tao. Kaya po ang ending ng Sodom at Gomorrah, pinano po ng Diyos, sunugin. Kaya lang, bago po hatulan ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, alam niyo ginawa ng Diyos? Kasi sabi niya, yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah, umakyat na sa langit yung sumbong. Sobrang lalanan ng kasalanan eh. Kaya po pag hindi tumigil ng Pilipinas, ganun din mangyayari, aakyat na sa langit.
Yung kaso din na dito sa langit na lilitisin. Di umakyat. Nagpadala ang Diyos ng anghel bumaba sa Sodom. Nag-investiga. Tanong, alam ba ng Diyos kung ano ginagawa ng mga tao sa Sodom? Bakit kailangan pa niyang mag-send ng angels? Mga kapatid, biblical examples ng investigative judgment. Kailangan munang patunayan. Ganun din po sa atin. Hindi kami pwedeng bastahan kulong without, at sabi doon, beyond reasonable doubt. Di ba yun yung sinasabi? Kailangan mapatunayan muna na talagang ikaw yung gumawa ng krimen. Kasi baka napagkamalan ka lang. Baka kamukha mo lang. Baka nagkataon lang na nandun ka sa crime scene nung gabing yun. Kaya, yung binabanggit po doon, beyond reasonable doubt, kailangan ng investigation. Ang Diyos po, tayo nga eh. Nahuli na nga eh. May CCTV pang kuha, tinatanggi pa rin. Di ba? How much more kung wala? Kung walang patunay na talagang ginawa yung kasalanan. Didiretso ko na po para hindi na tayo masyadong tumagal. Yung basis of the judgment, bago po humatol ang Diyos, kailangan muna mag-investiga. Wala pong hatulan na hindi man lang inimbestiga yung tinatawag nila na without due process. Na walang proseso. Kailangan dumaan sa investigative judgment. At saka pala dadating sa sentencing. Pag sinintensyan ka na, therefore, sabi ng tagabasa, therefore, Moises Sulase versus people of the Philippines nagkasala ng murder at inaatulan ng 20 years of life imprisonment to 4 years imprisonment. Patay. Judgment. Dadating po yung executive. Papatupad na. Dadalhin ka na ngayon sa kulungan. Iimbestigahan, sisentensyahan, tapos ikukulong. Ganun din po yung process ng langit. Galing lang po sa langit yung proseso natin. Dito sa wala pong bago, sabi ni Solomon. Wala pong bago sa ilalim ng araw. So, say it with a loud voice, sabi ng Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Dadating po yung judgment na to. Kaya lang, there's good news about the judgment. Hindi lang naman masama yung hatulan eh. Pati po yung matuwid, bibigyan sila ng gantimpala. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Dito po, ang meron ng karapatang mag-judge. Sino lang ang may karapatang mag-judge? Siyempre, tumubos. Diba? Sino lang ang pwedeng tumubos? Yung eternal. Nung tinubos na, sino lang ang may karapatang maghatol? Siya rin. Si Jesus din po yun. Kaya yung bida po sa pangangalan ng gabi-gabi na ito, walang iba kundi si Jesus. Wala pong ibang mas sikat na nabuhay sa buong mundo kundi si Jesus. So magkakaroon po ng judgment. The judgment was set and the books were opened. Sabi po ng Daniel chapter 7, 9 and 10. So doon po, lahat ng kasalanan natin nakasulat. Kaya may mga times na, di ba, tayo naman, yung kasalanan naman ginagawa natin pag mag-isa lang. Pero ano po, nakita ko rin, sa Bible din pala, kapag nagkasala ka, naghanap ka rin ng kadaming. Di ba yung ginawa ni Eva? Nung makain niya yung bunga, hinanap na agad si Adan. Ano sabi niya? Sarap, ngayon mo, sarap! Eh malayo pa siya, alam na ni Adan eh. Alam na ni Adan, malayo pa lang si Eva, kaya bumagsak na yung balikat niya eh. Patay. Alam ko na ginawa ng asawa ko. Kaya lang, sobrang mahal na. Nag-joy na siya. So yun po yung kasaysayan ng investigative judgment, mga kapatid. Hindi po basta-basta hatol
Bakit? Kasi sinasabi ng maraming tao, ang lupit ng Diyos. Alam niyo yung mga kumakalat ngayon, mga atheism, dumadami sila. Kasi pinapalabas nila ang Diyos malupit. Kasi kung totoo ang Diyos, yung pag-ibig, patinaya niya, marami na mamatay. Patinaya niya na yung mga tao, nadidisgrasya. Bakit nadidisgrasya? Meron pong judgment. Meron kaaway sa mundo. Merong sablo na nakikipag-agawan sa kaluluwa ng tao. Amen? Kaya nga mahalaga na itagubilin niyo yung buhay niyo sa Diyos. Bakit? Si Peter ang yabang eh. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Sabi ni Peter, hinihingi ni Satanas yung buhay. Pinagpe-pray kita na huwag ka mawalan ng pananampalataya. Yun ang sitwasyon natin, mga kapatid. Every day, si Satan ready na i-devour tayo. Ready na tuhugin tayo. Yun si Satanas. Pero ang good news, after pala ng buhay na to, maging matuwid ka lang. Sumunod ka sa Diyos, sumampalataya ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Anong sabi? Hahatulan ng Diyos ang tao sa ayon sa ginawa niya. Mabuti man ito o masama. Kasama ng mga lihim na bagay. So, darating yung time, alam nyo, nakaharap na ako sa judge. Meron kaming ninang sa kasal na undersecretary siya, ng secretary ng Supreme Court, ng judge ng Supreme Court. Sabi niya, kasi napapanood lang natin sa mga palabas eh, sinong huling-huling pumapasok sa courtroom? Palagay mo, sino huling-huling pumapasok sa courtroom? Judge. Lahat nandyan na. Habang wala pa yung judge, pwede mo pagawin lahat ng gusto mong gawin. Pwede ka mag-check ng phone, pwede ka makipagkwentuhan sa katabi mo, pwede ka makipagkaltanan, pwede ka maglikot-likot, umayo, umupo. Pagpasok ng judge. Umupo yung judge. Ang gagawin ng mga tao sa harap. All rise. Papakilala yung judge. Alam nyo, pag upo ng lahat, upo yung judge. Isa-isang titignan ng judge yung mga tao sa loob ng courtroom. Ganun yung judge. Parang in-scrutinize na bawat isa na nandun sa loob ng bulwagan. Ano na nakaharap ako sa judge? Nakakatakot ba na? Partida online pa yun ha. Humarap ako sa judge. Yung hatulan ka ba o hindi? Ano bang kaso mo? Ano nangyayari? Ano gagawin yung judge? How much more kung i-imagine natin, sabi ng Bible, lahat ng tao harap sa hukuman ng langit eh. Kaya tayo lahat. Kaya alam nyo, yung mga taong walang pakialam sa mundo, ulitin ko po ulit, may mga bagay na nangyayari sa mundo, walang pakialam ng tao. Pero may mga bagay na nangyayari sa mundo na sobrang special sa Diyos. At ang tinitignan niya, kayo lang. Wala siyang ibang tinitignan, ikaw lang. Yun yung Diyos natin. Bakit? Anong goal ni Jesus? Palagay niyo ba namatay lang siya? Ano yun? May papako lang sa krus? Sinakripisyo na lang yung buhay niya, tapos okay, nasa langit na ulit ako, hayaan na. Of course not. Ang goal ni Jesus, iligtas tayo. Hindi pa tapos. Tinutuloy niya pa rin hanggang ngayon. Ano siya ngayon? Mediator. Ayaw niya na yung kanyang pinamatayan mahatulan ng guilty. Gusto niya mahatulan tayo ng beyond reasonable doubt. Not guilty. Amen? Amen. Tara na, uwi na, tapos na po. Ibig sabihin na, mga kapatid, kapag natapos niya yung kasaysayan ng mundo, ang saya kaya, uwi na sa langit. May nanalo na eh. Tapos na yung kalbaryo natin sa mundo. Tapos na yung paghihirap, lahat ng anxiety mo, lahat ng takot mo, lahat ng lungkot mo, luha mo, pagod mo, hirap mo, matatapos din ang lahat ng ito, mga kapatid. At siyan po, tayo, bawat isa, ang prayer po ni King David, search me, O God.
Sinisiyasan po ng Diyos yung puso natin. And know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. Hindi po yung katabi nyo. Kaya po, naniniwala ako yung tao na gustong makarating sa langit, hindi niya titignan yung katabi niya. Ang lagi nang titignan yung puso niya. Nagtatagumpay ba siya? O nagpapatuloy ba siya sa mali? Alam niya ng mali, pero ginagawa niya pa rin? Or nag-iingat na siya ngayon kasi ayaw niyang mapahamak. Sabi ni King David, and lead me in the way. Ano lang yung Diyos? Ibalik po tayo sa everlasting. Alam niyo ba kung gano'n mahaba yung buhay ng Diyos? Forever. Alam niyo po kung gano'n matagal yung forever? Forever is a long time. At maganda dito, pag naligtas tayong lahat, yung buhay natin magiging kasing haba ng buhay ng Diyos. Gano'n haba yun? Ganito po yun. Bilangin niyo po lahat ng dahon ng mga puno. Unahin niyo na yung malunggay, maraming dahon yun eh. Malunggay, nara, akasya. Bilangin niyo po lahat ng dahon. Pag natapos niyo na po bilangin lahat ng dahon, isa-isahin niyo naman yung buhangin sa dagat. Pagkatapos niyo po bilangin yung buhangin sa dagat, bilangin niyo naman yung bituin sa langit. Tapos, pag natapos nyo na, i-add nyo. Ewan ko lang kung buhay pa kayo. Ibig sabihin, ganun po kahaba yung forever. Ang sarap mo. Di ba sa mundo, ang sarap mo buhay? Kaya huwag natin isipin magpakamatay eh. Kasi ang sarap ng kahit sa joke lang, next month, mamatay man ako. Wag. Kasi bakit? Sobrang halaga ng buhay. Amen? Anong halaga ng buhay? Bumaba yung Diyos sa langit para mamatay para sa iyo. Ganun kahalaga yung buhay natin sa Diyos. Para ipagbiro lang natin. So mga kapatid, meron pong judgment na mangyayari. At uunahin po dito yung investigative judgment kung meron pa bang marumi sa puso natin. Kaya sa bahay, lagi namin prayers. By the way, meron po kami practice sa bahay. Si Brother Joven, dahil kami nagpapalitan ng ano nang binabasa mo ngayon. Pero po kami practice tuwing umaga, worship kami. Bago po kami magtrabaho, pagkagising namin, gigisingin namin yung anak namin. Magpipray kami, aawit kami, magbabasa kami ng Bible, magsisharing kami. And then, pag uwi namin ng bahay, bago kami matulog, ganun po ulit yung ginagawa namin. Tapos ako po, lagi kong pinagpipray, Lord, linisin mo yung isip ko, linisin mo din po yung puso. Bakit? Sabi ng Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sino lang daw makakakita sa Diyos? Yung merong malinis na puso. So mga kapatid, sa pagtatapos, this is the investigative judgment. Hindi na po dapat tinanong ng Diyos si Eva si Adan. Bakit? Alam na eh. Ang ginagawa po ng Diyos, nag-i-investiga siya. Alam niyo, walang pakialam Diyos sa inyo. Wala naman akong kwentang tao, di ako pakialaman ng Diyos. Yun kaya hindi naman tayo na eh. For the Son of Man cometh for them that which was lost. Napunta po si Jesus dito para sa atin ng mga kasalanan. Kaya huwag nyo sabihin, hindi kayo karapat dapat sa Diyos. Kung napiting nyo na malayo ko kayo sa Diyos, and that's the only time na lumapit kayo sa Diyos. Kasi wala tayong magagawa sa sarili natin. So magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. I hope and pray na nagkaintindihan po tayo. Kahit na hindi po masyadong familiar sa inyo yung topic na ito. Purihin po natin ang Panginoon. Once again, maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob niya.